especially the Duterte supporters, sabi nila na itong impeachment trial daw na pine-prepare, this whole impeachment case ay para daw, ay dahil takot na takot daw ang mga tao na mapapanagot sila pag si VP Sara ang naging presidente. At takot na takot daw dahil sa 2028, si Sara daw malamang ang manalo sa eleksyon. I think ano yan dalawang puntos yan. Una, yung accountability. Dito kasi yung sistema natin, regardless kung popular ka o hindi ka popular, pagka meron kang ginawang krimen, mananagot ka. So kaya yan, may mga mekanismo. Ina-avail lang natin yung mekanismo na yun. Hindi naman pwedeng natuklasan yung mga milyon, bilyon na ninakaw, tapos common sasabihin, politika yan, hindi na natin gagamitin. Hindi, kailangan natin gamitin yung accountability mechanism na yun, which is through impeachment. Doon naman sa kabilang punto, tama, no? Talagang nakakatakot yung Sara Duterte presidency. But for an entirely different reason. Sila, sabi nila dahil natatakot dahil babalikan kami o kung sino man. Ako natatakot in the sense na gigibain niya yung ating demokrasya. Kaya at maraming papatayin itong mga taong to kasi mga violenting pamilya ito. Unprecedented ito eh. Ngayon ka lang nakasuhan isang Pilipino at isang Asyano sa International Criminal Court for crimes against humanity. Wow, at ang isa galing. sa mga nanguna niyan. Proud ka? Oo, syempre. At isa sa mga nanguna niyan, tahimik, na sinubaybayan at saka nagsampa ng mga communication sa ICC, si Senator Trillanes. Pero minsan, Senator, ang mga banat nila ay, sa mga katulad nyo, ay, bakit ito lamang si Sara ang inyong binabanatan? Paano yung mga ibang mga magnanakaw? Exactly. Ibang mga mamamatay tao? Ibang mga plunderers? No? Ang sagot ko po dyan, dahil sabi ko nga natapos ang termino ko 2019. Habang senador ako, I had access to information, mga dokumento. Kaya pagka meron akong allegation, talagang kaya ko tindigan ng mga kaso kasi kompleto ebidensya. Pero nung natapos na yung aking termino, wala na akong access dun sa mga dokumento na yon. Kaya itong mga bagong flood control issues na ito, hindi na ako privy dito. But I'm not stopping anybody from pursuing those investigations. In fact, sinusuportahan natin yan kasi similar advocacy. Ganun lang po naman yung explanation doon. May masters po kayo in accountability, major in Duterte. Ano ba na narinig ko na? Doctorate! Hindi major, ha? Oo nga pala, I forgot that. Tayo, kwan lang eh. Kasi Bachelor of Arts lang tayo eh. Kasi talagang para yung mga tao, parang nakafocus kay Duterte. Pero I really think na yung mga, may mga bagay talaga na binibigyan ng focus, ano? Kasi pag, when you have your eyes on everything, wala kang focus. So, Siguro si Sentry naniniwala kay Clint Eastwood. Sabi kasi ni Clint Eastwood, a man has got to know his limitations. Right. At syempre, hindi mo naman kayang labanan lahat. So, mag-focus ka kung sino ba yung pinakamalaki na halimaw. Kung baka sa amin ng mga bata kami sa Rumble, tapos konti lang kayo, marami sila, ang uunahin mo yung leader. Akala ko yung mga payat, mga maliliit ang yung mga pinuno, leader talaga. pag pinabagsak mo yung pinuno, takbuhan yung iba dyan. Pwede mo nang habulin later. So, ito naman yung ang punto naman doon. Kasi itong Duterte family, hindi sila basta-bastang mga political demons or evil na yung usual na politiko na pagka okay na yan, wala na yan. Ito hindi. Kasi sila kumbaga nagkalat sila ng virus sa lipunan, sa mga institution. Kaya kung i-excise mo ito, talagang malawak Kaya kailangan yung kumbaga eye on the ball ka rito. Hindi mo pwedeng bitawan lang ito parang half yung parang half-baked or hindi ka full-time dito sa endeavor na to. Dahil talagang mabilis sila, they can bounce back easily. Sabi nga ni Senator,
hindi lang ito isang crime. Yes. Hindi lang to crimes against humanity Mhm. na sobrang tindi, the first Asians para Mhm. makasuhan. Kundi nito, plunder. Huwag natin Yes. kalimutan. Pandemic, Mhm. ninanakawan ng kaba ng bayan. Mhm. No, alam natin magnanakaw ang mga maraming politiko, pero during a pandemic, Yes. no, pharmacy, etc., vaccine, Mhm. no, mga gamot, Mhm. at ikatlo, first time since World War II, ini-invade tayo ng isang superpower sa ating Yeah. teritoryo. Exactly. Tapos, meron tayo mga leader ng mga traidor, Mhm. mga senador, Mhm. mga taksil, Mhm. mga Manchurian candidates. So, Right. tatlong mahalagang krimen yan, ha? Mhm. Isang pamilya, no? Mhm. Isang grupo. At may mga sanga-sanga pa yan underneath. Right. Yung sinasabi ni Sec Ronald ng mga senador, tignan mo kung sinong naglagay niyan dyan. Right. It's also the Duterte family. Exactly. Tapos meron pa itong mga yung mga Chinese nationals na binigyan ng ng mga birth certificates na Yes. ginawang Pilipino. Libo-libo yan, ha? Oo, Exactly. daang libo, Mm. umabot. Ano yan? Kanila ring sindikato yan. Kasama na dyan yung pastillas scam nun, di ba? Mm. Oo. Alice yes. Goho. Oo. Oo. Ikaw nga, Pastilya. Lovely, hindi ko sigurado dahil yung itsura mo. Joke. Hindi Oo tayo nga. racist, ha? Hindi tayo racist. Lalaban-laban sa West Philippines. Bisaya si Oo. Lovely. Actually, nakakatanggap ako ng pero yung ganyang baba niya comments. medyo foreign. Huwag mo nga inaano si Ivy. Meron sa kamukha eh. No? Oo. May mga comments nga ako natatanggap na wala daw akong karapatang ipaglaban ng West Philippine Sea kasi mukha daw ako inchik. Walang kwentang comment. Sen, kasama yan doon sa convoy, ha? Sa West Oo. Philippines Sea, Yeah, ha? yeah. Sumakay ng jet ski rin yan, ha? Ala, hindi, Oo. pumatong lang. Oo. Sayang gasolina eh. Oo, dahil si Digong dati pa nag-jet ski, wala namang na paandar. Right. Buti ka pa, at least nakasakay ka sa jet ski. Oo. Sa Yun sa kanya, Pag-asa it's a at Sandy friend. Cay. Pero, Sentry, let's say na-impeach natin or na-convict si VP Sara. May papalit naman sa Rage Coalition. Parang piniprepare nila si Baste. Plan B. Baste. Yeah. Oo. Si Barbie, Yeah. Baste. Yun daw ang ipi-field nila as an alternative. But I think yun na muna, no? Kumbaga, we will deal with these things as they come. So ito muna yung nasa harap natin. Mhm. So let's deal with the monster in front of us, ika nga. Then kung sino man yung susunod, then we should adjust and adapt kung ano yung magiging But politically, I think hindi sila refined yung mga anak politically. Ano yan parang hinog sa pilit, di ba? Kasi si Digong kahit Nakalburo. ilang dekada siya sa Davao, nung nalagay siya sa national, hindi pa nga refined Pero itong mga ito, pinili talaga. Pagka pumasok na ng medyo hustong edad, sige, sapak na agad. Tapos doon sila sa kingdom nila na hindi sila ganong nasasubject sa scrutiny. Kaya pagdating sa national, hindi sila magaling mag-articulate no ideas nila. Kaya sana naman that should matter kung ipalit itong si Baste. Hindi ganun ang impact niyan compared kay Digong. Actually, kinokopya niya na nga si Rodrigo Duterte Dati kasi, siya magsalita, konyo-konyo and soft. Pero recently yung mga mga press releases niya, talagang gayang-gaya. Gaya na niya. By Ibang-iba. design. Oo. So, At yung mga followers niya, sinasabi, ito ang Digong 2.0. Hindi si Sara. Pero walang sense of humor no. Di ba? Kaya yung Sangano side, kuhang-kuha. Pero nagasgas na kasi yun Wala nang novelty. When Digong came out for the first time sa national scene, Novelty. Yeah. Parang, okay yan Iba to iba to nagasgas na yun Tapos Yes. nakita ng mga kababayan natin na yung violence na yan in their language nagtatranslate sa policies. Kaya yun.
at nakasama ng gusto sa ating mga institusyon, sa ating bansa. Mhm. Yeah. Imagine, siguro yun ang elephant in the room. Mhm. Imaginein mo, nung height ni Digong, 93% ang kanyang approval rating. Mhm. Ibig sabihin, ngayon lang uli, nakakagising yung mga tao dyan sa bangungot na yan. Na mismo Right. sila naniwala. Mhm. Diba? Mismo sila. Kaya nga sabi ko kanina, parang boys in the wilderness. Mhm. Si Senator Trillanes. No? Mhm. Kakaunti lang kami nun. Yeah. Oo. And kaya nga kailangan to sustained Mhm. kasi nakita natin yung kung gaano kalawak yung naapektuhan nila. Mhm. And isa dyan, palagay ko yung sa social media, no? Part na yan, yung sa Facebook, di ba, yung fake news phenomenon, dito rin nagsimula sa Pilipinas. At na-master nila yon. Kaya nga yung mga Duterte supporters, hanggang ngayon, yung kanilang algorithm, yung pumapasok, yung propaganda pa rin ng mga Duterte. Kaya mahirap mamulat. Mhm. Kaya nga si Alan Peter doon ang focus niya, online selling. No? Bumili ka ba ng mga produkto Hindi, niya? ang kapangit Ah. ang produkto niya. Saka mabubudol ka talaga ron. Pag bumili ka doon, mabubudol ka talaga. Oo, ikaw pa naman, religious ka. Umuhugot yung scriptures, so, di ba, believe ka? Ay, hindi ako religious, no. Well, pag-usapan po natin yung maleta ng mga 18 na oploks. Nakatanggap daw po kayo. Oo. Alam mo, ito na nga, no? We're keeping track. Kasi bawat labas nila, bagong version. Mhm. Bawat labas, bagong version. So, every time, sabi ko nga, we will be filing cases Mm. against them. Kasi tinitingnan ko anong objective nila, bakit nila kailangan ipasok yung ICC. Mhm. Kasi mukhang gagamitin ito sa trial ni Digong sa The Hague. Mhm. Kaya questionin nung defense lawyer, sasabihin na, dapat i-dismiss to kasi compromise siyang Mhm. mga testigo na yan, lahat yan. Kasi sabi nung 18 Mhm. bodyguards, binayaran daw yan. Mhm. I think they will assert that at some point. Mhm. Yun ang kutob ko rito. Mhm. Kaya palaging ginagano. And also, binibenta nila sa domestic market nila dito sa supporters nila dito na yung ICC na yan, wala naman yan kung hindi binayaran. Mhm. Parang gano'n. May maniniwala talaga sa supporters niya if they keep on repeating that lie. Pero ito, Sentry, latest lang ito sa mga bati ko sa iyo. Halimbawa, nung tumatakbo ka bilang mayor ng Oo. Caloocan, may lumabas na balita na, Mhm. na pinangatawanan mo rin na may nagpapaabot sa iyo ng bayad para ikaw ay umatras, ba? Tapos nung nagsampa ka ng kaso laban sa isang senador, Yeah. Mhm. ng plunder, parmali yata yan, sa ombudsman, meron ka rin nabanggit na may lumapit nag-offer. sa iyo, Yeah. nag-offer ng blank check, Mhm. no, para makipag-ayos, no? Tapos ngayon naman ay dinidikit ka sa mga maleta. Mhm. No? So, parang may doctorate ka na rin sa ganito, no? And even earlier, inakusahan din akong binenta ko yung Scarborough sa China. Oh, Kumbaga, yes. Actually. Mahal marami yun. na. Oo. Meron din akong foreign bank accounts Mm. na eventually inamin mismo na inimbento. Mm. Pati nga daw kubyerto sa sa Oakwood ininakaw ko dan. Kumbaga talagang kailangan nilang ganunin, sirain yung messenger para hoping maapektuhan yung message. Kaya nga kailangan ito sinasalubong, hindi to pwedeng Yes. isang tabi lang. Mhm. Actually, we've seen the pattern. Maglalabas ng kung ano-anong kasinungalingan. At kahit na mapatunayan na mali, walang katotohanan, wala, pinaninindigan pa rin Yun nila. na. Oo. Parang walang accountability. Hindi nyo man lang singilin yung Mhm. iniidolo nyo. Ba't siya nagsinungaling? Kasi yun, open admission yun. Mhm. Pero, pagka kasi umabot ka na sa level ng cult followership, Mhm. hindi na yan ginogloss over mo yan Mhm. Pinangahawakan mo pa rin yung mga gusto mong panghawakan. Mhm. Kasi nga, sinasamba mo na sila. Parang gano'n. In all transparency, guilty ako niyan. Oh. Oo. Yung una kong biyahe sa abroad, Mhm. nakita ko yung kubyertos, medyo solid Kumpara doon sa mga kubyertos ko, maninipis Kaya medyo binulsa ko ng konti. Oo. Parang wala naman yata ang krimen doon. Wala ba? Ikaw nasubukan mo ba yung mga kubyertos sa aeroplano? Makakapal, di ba? Ay, sa aeroplano. Parang hindi ko naman fetish yan.